Nagsimula ang istorya sa isang cute na bata na nagngangalang Kim Momi na sumasayaw sa entablado kung saan pinuri siya ng mga manonood. Dahil dito, lalo siyang na-motivate na maging isang superstar, ngunit mukhang imposible ang pangarap niya dahil sa kanyang pagdadalaga ay unti-unti nang nagbabago ang kanyang itsura, maging ang kanyang ina ay sinabihan siya na tigilan ang kanyang pantasya. Kinalaunan ay nahihiya na siyang mag-perform at pinili na lang maging audience sa mga show. Noong 2009, namuhay si Momi bilang isang ordinaryong empleyado sa isang opisina, ngunit isang gabi, nakita ni Momi ang isang show ng isang artista sa TV at tila nabuhay muli ang kanyang pangarap. Simula ng gabing yon ay ginamit niyang social media upang mag-livestream at maipamalas ang kanyang talento gamit ang stage name na Masked Girl. Dahil sa lambot at ganda ng kanyang katawan, ay dumami agad ang kanyang views. Sa araw ay nagtatrabaho siya sa opisina kung saan ay minamaliit siya ng mga kasama na ang batayan ay ang panlabas na anyo ng isang babae. Ang best friend niyang si Yu Sang-son ay katulad din niya na nakararanas ng hindi patas na pagtrato. Napagtsikahan nila na ang bagong empleyado na si A-Room na kumikerengkeng sa mga lalaki sa opisina nila. Ang boss nila na si Park Gi-han na isang perpektong lalaki para kay Momi, kaya minsan ay hindi maalis ang titig niya sa boss. Sa kasamaang palad ay may asawa ng boss kaya tinatago niya na lang ang kanyang feelings. Sa gabi ay pagla-livestream ang pinagkakaabalahan ni Momi. Gamit ang kanyang maskara, kinukuha niyang atensyon ng kanyang mga followers. Sumunod na araw na pagalitan ng boss si A-Room sa harapan ng mga empleyado na ikinatuwa ng magkaibigan. Gayunpaman, bago umuwi ay sinabihan ni Momi si A-Room na pagpasensya ng boss nila dahil minsan ay may sumpong ito. Nang papasok siya sa istasyon ng tren, naalala niya na naiwan niya sa opisina ang beep card kaya binalikan niya ito. Di niya sinasadyang maaktuhan ang lihim na relasyon ng boss at ni A-Room. Dahil sa nakita ay naiyak siya sa sama ng loob. Noong gabing yun, uminom siya ng maraming soju. Nang malasing siya, ay hindi niya namalayan na naghubad siya habang naka-livestream dahilan upang masuspinde ang account niya. Kinaumagahan ay doon niya lang napagtanto na pinagpiestahan ng mga fans ang katawan niya. Pagpasok niya sa opisina ay nandoon pa rin ang galit niya kay A-Room. Hindi niya napigil na imarites sa mga kaopisina ang lihim na relasyon ng boss nila at ni A-Room. Pauwi ng bahay nakita ni Momi ang boss na di kayang sarili sa kalasingan. Sinubukan niyang ihatid ito ngunit di niya alam ang address kaya napilitan siyang samahan ito sa motel. Pagkagising kinabukasan ay agad na umalis si Gi-han nang hindi nagpaalam kay Momi na mahimbing ang tulog. Pagdating ni Momi sa opisina ay agad niyang nalaman sa kaibigan na nag-resign ng boss at si A-Room ay nilipat ng opisina. Makalipas ang ilang sandali na shock si Momi nang makatanggap ng email na nagsasabing kilala niya si Masked Girl. Nagsimulang mag-alala si Momi nang may nakakaalam na ng kanyang sikreto. Pagdating sa bahay, nabawasan ang pag-aalala ni Momi nang makachat niya ang isa niyang top fan. Lumalabas ng account na Once Upon a Prince na isa sa followers niya ay ang kaopisina niyang si Joo Nam. Si Joo Nam ay mahiyain at hindi nakikisalamuha sa mga tao simula nung bata. Siya ay madalas biktima ng pambubuli kaya minabuti niya na lang na manahimik at hanggat maaari ay lumayo sa mga tao.
Inihanap niyang kasiyahan sa panonood ng anime at pangungulekta ng laruan. Takot siyang tumingin sa mata ng kausap kaya pinili niya na tumingin sa kamay kapag nakikipag-usap siya sa iba. Isang araw nang makita niyang mga kamay ni Momi sa opisina, nasorpresa siya dahil ang nunal sa kamay at kulay ng nail polish ng idol niyang si Mask Girl ay parehas ng kay Momi. Simula noon ay nagsimulang bantayan ni Unam si Momi bilang isang Mask Girl at bilang kaopisina niya. Matagal nang gustong ipagtapat ni Unam ang feelings niya kay Momi, ngunit wala siyang lakas ng loob. Isang gabi dahil sa pag-aalala ni Momi na may nakakakilala na sa kanya, nagsabi siya na mag-quit na siya sa pagla-livestream. Isang fan na may pangalan na Handsome Hank ang inimbitahan ni Momi na makipagkita na ikinaselos ni Unam. Di nagtagal ay nakita si Momi at Handsome Hank sa isang bar. Nang hubarin niyang suot na maskara ay di niya inaasahan na magugustuhan siya ni Handsome Hank. Hindi niya alam na nakipagpustahan lang ang lalaki sa mga kaibigan na makaka-score siya sa kanya. Samantalang galit na galit si Unam matapos basahin ng ilan sa mga status ni Handsome Hank na gustong umiskor kay Momi. Sa kabilang banda, niyaya siya ng lalaki sa isang motel. Nang hindi siya pumayag sa gusto ng lalaki, ay sinabihan siya nitong huwag siyang choosy at hindi siya maganda. Hinarap niyang lalaki at nagpambuno sila. Nang sugurin siya ng lalaki, ay tumama ang ulo nito sa lababo kaya nawalan nito ng malay. Natakot si Momi at hindi alam ang gagawin. Nang makita niyang message ni Unam, ay tinawagan niya ito. Di nagtagal, ay dumating si Unam upang tulungan si Momi. Sa awa niya kay Momi ay pinauwi niya ito at sinabihan na siya na lang ang bahala sa lalaki. Nang umalis si Momi ay buhay pa palang lalaki. Nagpanik si Unam at napatay niyang lalaki. Sumunod na araw nag-resign si Momi sa kumpanya nang walang nakakaalam. Hindi siya nagsabi kahit sa kaibigan si Sangson. Nalungkot si Unam sa desisyon ni Momi. Kinuha niyang address ni Momi upang isauli ang mga personal na gamit nito. Nagpunta siya sa apartment ni Momi ngunit walang tao doon. Pag-uwi niya ay nakita niyang muling nagbalik si Momi sa pagla-livestream. Sinabi ni Mask Girl na yun na ang huli niyang livestream. Habang sumasayaw siya ay agad na pinuntahan ni Unam ang apartment niya at pilit na pinabuksan ang pinto. Di nagtagal ay pinatuloy siya sa loob ni Momi. Alam na ni Momi na si Unam ang may-ari ng Once Upon a Prince na account. Dismayado siya dahil matagal na pala siyang sinusubaybayan ng kaopisina. Nang sabihin ni Unam ang feeling sa kanya, ay natawa lang siya dahil alam niyang pare-parehas lang ang mga lalaki na katawan lang ang gusto sa kanya. Nagalit si Unam at pinilit siyang inhiga sa kama. Hindi siya pumalag at hinayaang sibakin siya ni Unam. Gayunpaman, nagulat siya nang makita ang mukha ni Momi na nakabalot ng benda. Sinamantala ni Momi ang pagkakataon na siya naman ang umibabaw kay Unam upang madali niya itong mapatay. Nagpa-plastic surgery si Momi upang burahin ang lahat ng nakaraan niya at muling magsimula ng panibagong buhay. Lumipat ang eksena sa ina ni Unam na si Kim Kyung-ja. 3 taon pa lang si Unam nang maghiwalay ang kanyang ama't ina. Mahal na mahal siya ng kanyang ina. Lahat ng pwedeng pasukan na trabaho ay pinapasukan ni Kyung-ja upang magkaroon ng maliit na restaurant at masuportahan
ang pangangailangan ng kaisa-isa niyang anak. Nang makapagtapos si Onam at makapagtrabaho, ay nanirahan siyang mag-isa malapit sa kanyang opisina. Nagkalamat ang relasyon nilang mag-ina dahil bihira na silang magkita at gusto lagi ni Onam na mapag-isa. Isang araw ay hindi na makontak ng inang anak na si Onam. Nagpatulong siya sa mga pulis na pasukin ang studio ng anak niya. Doon ay sinalubong sila ng mabahong amoy. May nakita silang mga laruan na pangmatanda. Nagulantang sila sa nakitang putol na parte ng katawan ng tao sa loob ng ref. Nabalita sa media ang natagpo ang parte ng katawan ng tao sa studio ni Onam. Nahimasmasan si Kyungja nang malaman na hindi si Onam ang natagpo ang patay, ngunit hindi siya naniniwala na sospek ang anak niya sa krimen. Sa pag-iimbestiga ng mga detective, napagtanto nila na malamang ay si Momi at Onam ang may kakagawan ng krimen at kasalukuyang nagtatago. Nalaman din ng mga pulis na nagpa-plastic surgery si Momi. Kasabay nito ay inalam ni Kyungja ang pagkatao ni Momi na pinaniniwalaan nilang GF ng anak niyang si Onam. Nag-aral siya kung paano gamitin ang computer upang mahanap ang anak niya at malaman ang tungkol kay Mask Girl. Sinarado niyang restaurant at winidraw lahat ng pera sa bangko upang pagtuunan ng pansin ang paghahanap niya sa anak. May nakausap siya sa Mask Girl fan page na nakita niya si Mask Girl sa isang supermarket, ngunit hindi siya sigurado dahil peke ang hinaharap nito. Di tulad ng kay Momi na natural ang hubog. Noong gabing yon, sa labis na paggamis ni Kyungja sa kanyang anak ay binangungot siya. Sumunod na araw ay natagpuan ng isang hiker ang patay na katawan ni Onam na nakalagay sa isang suitcase. Sobrang galit ang naramdaman ni Kyungja kay Momi na sinabi niyang pumatay sa kanyang anak. Pinuntahan niya ang bahay ng ina ni Momi. Sinabi ng katulong na ngayon niya lang nalaman na may anak ang amo niya. Kung mayroon man, ay matagal na nitong pinutol ang relasyon sa anak. Sunod na tinungo ni Kyungja ang supermarket kung saan nagtatrabaho ang babaeng suspetsya niya ay si Momi. Gayunpaman ay hindi na nagtatrabaho doon ang babae. Nalaman niya sa agency na malamang ay nagtatrabaho ito sa bar. Sa paghahanap niya sa iba't ibang bar ay nakita niyang babaeng hinahanap na nalaman niyang Chun-e ang pangalan. Upang madali niyang makidnap ito ay nag-taxi driver siya, tapos ay bumili siya ng shotgun para sa kanyang paghihigante. Kinagabihan ay inambangan niyang babae sa tapat ng bar. Walang kamalay-malay ang babae sa sasapitin niya sa sinasakyan ng taxi. Nagkunwari si Kyungja na nahulog ang cellphone niya, tapos kinoryente niyang babae. Dinala niyang babae sa gitna ng kagubatan na kahit anong ingay ay walang makakarinig. Nagmakaawa ang babae at nagsabing inosente siya sa mga paratang ni Kyungja. Puno ng galit na tinutok ni Kyungja ang shotgun sa babae at sinabing parehas ng necklace niya ang suot ni Mask Girl sa picture. Nang tignan ni Chun-e ang picture ni Mask Girl ay humalakhak siya dahil sa tingin niya ay kilala niya si Kim Momi. Si Chun-e ay mahiyain at ibang iniidolo kumpara sa karamihan ng high school. First love niyang classmate na si Boyong na miyembro ng isang boy band. Sumunod na pagkikita nila ay sa mini store kung saan nakiusap si Boyong na pagbilhan sila ng soju kahit bawal ito sa minor de edad. Naging malapit sila sa isa't isa at madalas ay nangungutang ito ng pera sa kanya. Hindi niya napapansin na ginagamit siya ng lalaki dahil napamahal siya sa kanya.
Nang maging sikat na idol si Boyong, ay hindi na siya pinapansin nito. Minsang nagpunta siya sa studio ni Boyong ay narinig niya na isa siya sa pinipirahan ng lalaki. Doon niya napagtanto na matagal na siyang ginagamit ni Boyong. Sa galit niya ay binulgar niya sa internet ang mga kalokohan ni Boyong bago siya naging sikat na idol. Dahil dito ay natanggal si Boyong sa pagiging miyembro ng boy band. Noong 2008 ay determinado si Chun-A na baguhin ang kanyang itsura at maging maganda. Isang araw muli niyang nakita si Boyong. Nawala ang kanyang galit nang makita niyang lalaking nanloko sa kanya ay naghirap at walang tirahan. Si Chun-A ay nabulag ng pag-ibig dahil pinayagan niya na ang walang trabaho na si Boyong na tumira sa kanyang bahay. Bukod pa rito ay pumasok siya sa nightclub upang maibigay niya ang pangangailangan ng lalaki. Di nagtagal ay naging star siya sa club at doon niya nakilala si Momi na naging kakompetensya niya sa mga customer. Minsan ay nag-away sila at nahulog ang necklace ni Momi at siyang nakapulot nito. Matapos marinig ang kwento ni Chun-A ay naniwala sa kanya si Kyung-ja at tinanggap niyang alok na tulong upang mahanap si Momi. Sinabi ni Chun-A kay Kyung-ja na hahanapin niya si Momi at tatawagan siya kapag nakita ito. Tahimik na tinungo ni Chun-A ang apartment ni Momi. Lahat ng kwento niya kay Kyung-ja ay gawa-gawa niya lang upang makaligtas siya at mailigtas niya si Momi. Ang totoo ay matagal na silang mag-best friend ni Momi. Simula nang magkakilala sila sa club dahil pareha sila ng pinagdaanan sa buhay. Ang necklace na suot niya ay bigay ni Momi. Inabutan niyang inaapoy ng lagnat si Momi sa tinutuluyan niyang apartment. Ayaw niyang magpadala sa ospital sa takot na mahuli siya ng mga pulis. Bukod pa rito ay tinutugi siya ng ina ni Onam. Sinabi ni Chun-A na hanap siya ng paraan upang malutas ang problema niya. Sa kasamaang palad, isang estudyante ang lihim na nakuhanan ng litrato si Chun-A pag alis niya sa lugar ni Momi. Pagdating sa bahay ay pinalayas niya si Boyong na umaasa na lang sa kanya at ayaw magtrabaho. Sinaktan siya nito at sinisisi siya sa post ng kalokohan niya dahilan para matanggal siya sa pagiging miyembro ng boy band. Hindi ginalaw ni Boyong ang mukha ni Chun-A dahil magtatrabaho pa ito para sa kanya. Sa ibang lugar, ang estudyante na nakakita kay Chun-A ay ang head ng Mask Girl fan club na nagngangalang Teddy. Nasorpresa si Momi nang malamang may nakakakilala sa kanya. Pagdating niya sa bahay ay nagkita sila ni Chun-A na masama ang kondisyon. Nagkasundo sila na magsamang maghanap ng bagong tutuluyan. Sa kasamaang palad, nang umuwi si Chun-A para kuhanin ang gamit at aso niya, nagising si Boyong at walang awang sinaktan siya. Bago pa siya mapatay ng kinakasama ay dumating si Momi upang pigilan ito. Nagawa nilang masakal si Boyong gamit ang lubid hanggang sa mamatay ito. Inilagay nila ito sa suitcase at nagpunta sila sa kung saan. Lingid sa kanilang kaalaman ay nalaman ni Kyung-ja na magkasama na silang dalawa. Habang nasa kalsada sila, nabanggit ni Momi sa kaibigan na nabuntis siya nang napatay niyang si Onam. Ano man ang magiging itsura ng anak ay aalagaan niya itong mabuti at palagi niyang sasabihan na maganda. Di tulad ng ina niya na ni minsan ay hindi niya narinig na sinabihan siyang maganda. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa tabi ng ilog. Nang itatapon na nilang suitcase na naglalaman ng bangkay ni Boyong, biglang dumating si Kyung-ja at tinutok ang shotgun sa kanila.
Nagwika si Chun-A na siyang tunay na masked girl. Pinabulaanan nito ni Momi na nagsabing siya ang masked girl. Gayunpaman walang pakialam si Kyongja dahil parehas niya silang papatayin. Nang pumali ang shotgun ay sumugod ang dalawa. Pumutok ang shotgun at tinamaan sa tiyan si Chun-A. Sugatan man ay nagawang mahampas ni Chun-A ng bato sa ulo si Kyongja na gustong tuluyang patayin si Momi. Hindi nagtagal ay nalagutan ng hininga si Chun-A sa bisig ni Momi, tapos ay nilagay niya sa kotse ang suitcase at katawan ni Kyongja bago ito pinalubog sa ilog. Matapos magtago ng ilang buwan, isinilang ni Momi ang kanyang sanggol. Taong 2010 dinala niyang anak na pinangalanan niyang Kim Mimo sa kanyang ina. Sa una ay tinanggihan siya ng ina ngunit nang iwanan niya ito sa gate kasama ang aso ni Chun-A ay wala na itong nagawa kundi kupkupin ang sarili niyang apo. Kasunod nito ang pagsuko niya sa mga pulis. Noong 2012, nasintensyahan siya ng habang buhay na pagkabilanggo matapos niyang aminin ng krimen. Sa edad na 7 taong gulang, ay namana ni Mimo ang hilig ng ina na mag-dress up. Pati siya ay nakaranas ng lupit ng kanyang lola. Sa eskwelahan ay hindi pinapayagan ng mga magulang na madikit ang anak nila kay Mimo na kilala nilang anak ni Masked Girl. Chinek niya sa internet ang impormasyon tungkol kay Masked Girl. Sa panahong iyon ay inosente siya at di niya alam ang maling nagawa ng kanyang ina. Ginaya ni Mimo ang mga nakita niyang ginagawa ng ina sa internet. Labis na ikinabahala lang lola niya ang paggaya sa ina kaya pinarusahan siya nito. Isang araw kumalat ang chismis na anak siya ni Masked Girl. Madalas ay nabubuli siya. Sinaktan niya ang kaibigan na suspect niya sa pagkakakalat ng chismis. Dahil dito ay na-kick out siya sa eskwelahan. Nagpalipat-lipat siya ng eskwelahan dahil sa paulit-ulit ng pambubuli na hindi na inaatrasan. Tumuntong siya ng high school kung saan ay walang nakakakilala sa kanya. Pinili niyang manahimik at umiwas sa mga kaeskwela. Doon ay nakilala niya si Yechun na iniiwasan ng mga kaeskwela dahil madaldal ito. Nang minsang mabuli si Yechun ay nagawa niyang masagip ito. Magkaiba man ang pag-uugali ay itinuring ni Yechun na kaibigan niya si Mimo. Madalas ay gusto ni Mimo na mapag-isa ngunit nang ibahagi nilang kanilang problema sa pamilya ay napalapit sila sa isa't isa. Sa likod ng pagkakaibigan nila ay nagsinungaling si Yechun na may problema siya sa pamilya. Simula noon ay lagi na silang magkasama kahit pa sa kalokohan sa loob ng silid-aralan. Sa sobrang pagiging malapit ay napagdesisyonan nilang maglayas ngunit wala silang sapat na pera para mabuhay. Upang makaipon ay nagbenta si Yechun ng gamit sa bahay at si Mimo naman ay nahuli sa tangkang pagnanakaw ng laptop sa isang cafe. Galit na galit ang lola ni Mimo sa kahihiyang idinulot ng ginawa niya. Dahil dito ay nilayasan niya ang lola niya. Tinawagan niya si Yechun upang makitulog sa bahay nila ngunit nagsinungaling ang kaibigan na nagsabing nagwawala ang ama niya. Walang nagawa si Mimo na piniling matulog na lang sa eskwelahan nila. Kinabukasan ay narinig niya ang usap-usapan sa eskwelahan na nandun ang anak ng serial killer na si Masked Girl. Simula noon na hindi na siya pumasok ng eskwelahan at hindi na rin umuwi sa bahay ng kanyang lola. Labis na nag-alala si Yechun at sinubukang hanapin si Mimo. Sa araw ding iyon ay aksidenteng nakita ni Mimo si Yechun
na masaya kasama ang pamilya niya. Nadiskubre niya na matagal na palang nagsisinungaling si Yechun sa kanya. Sa sobrang sama ng loob, inakusahan niya si Yechun na taksil na nagpakalat ng kanyang sekreto sa ibang mga estudyante. Ngunit itinanggi ito ni Yechun. Hindi naniwala si Mimo sa kanya at inaway siya. Mula sa malayo ay makikitang nakangisi ang isang matanda nang makitang nag-aaway ang magkaibigan. Bumalik ang istorya sa taong 2012 kung saan nagsimulang makulong si Momi. Agad pinansin ng kasama niya sa selda ang plastic surgery niya. Naagaw niyang atensyon ng karamihan na interesadong malaman ang pinagawa niya sa mukha. Gayunpaman ang pagiging sikat niya ay kinaiinggitan ng bilanggong si Yunsuk na makapangyarihan sa loob ng kulungan dahil may impluwensya ito at kadikit ang warden. Dahil kamukha niyang babaeng nanukso sa asawa ni Yunsuk, ay sinaktan siya nito. Madalas ay binubuli siya ng grupo ni Yunsuk, ngunit hindi niya to hinahayaan at lumalaban siya kaya madalas ay kinukulong siya sa Bartolina. Kada makakalabas siya ng Bartolina, ay naghihiganti siya sa miyembro ng gang ni Yunsuk. Sa huli, nagdesisyon si Yunsuk na makipag-ayos kay Momi upang hindi na niya sugurin ang mga tauhan nito. Makalipas ang 11 taon pagsisilbi sa bilangguan, ay nakatanggap si Momi ng sulat sa di kilalang tao. Nag-alala siya dahil ang sulat ay tungkol sa pagbabanta sa kaligtasan ng anak niya dahil sa nagawa niyang krimen. Isang araw ay sinubukan niyang tumakas gamit ang pinagdugtong-dugtong na tela. Gumawa ng eksenang kasama niya sa selda upang makatakas siya ng hindi napapansin. Sa kasamaang palad ay napunit ang tela na ginamit niya para maakyat sa pader kaya nahuli siya ng mga bantay. Dahil sa tangkang pagtakas ay ipinakulong siya ng warden sa Bartolina ng 1 buwan. Binigyan siya ng Biblia upang pagsisihan niya ang mga nagawa niyang pagkakamali. Pagkaraan ng mahigit 1 buwan, pagkakakulong na kasama ang Biblia, ay biglang nagbago ang ugali ni Momi na naging relihiyoso. Isang araw umiiyak ang leader na si Yunsuk dahil wala siyang makitang kidney donor para sa anak niya. Nilapitan siya ni Momi at inalok ang kidney niya na labis pinasalamatan ng leader. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon ng pagpapaunlad sa sarili ng bilangguan. Tumanggap sila ng mga volunteer mula sa labas para magbigay ng payo sa mga bilanggo at isa sa mga volunteer ay si Kyongja. Hindi nakilala ni Momi ang mukha ni Kyongja dahil nagpa-plastic surgery ito upang maghiganti kay Momi. Sinabi niya na nakaligtas siya sa insidente nang ilubog niya sa ilog ang kotse niya at dahil suspect siya sa pagpatay sa nakalagay na suitcase ng kotse niya ay nagpabago siya ng mukha. Bukod pa rito ay upang maipagpatuloy niyang paghihiganti sa kanya, nagtinda siya ng tokboki malapit sa eskwelahan upang masubaybayan niya si Mimo na nakatira sa lola niya. Naging malapit siya kay Mimo na itinuring siyang pangalawang lola. Sa kabila nito ay si Kyongja ang nagpapakalat ng balita ni si Mimo ay anak ni Mask Girl dahilan upang mabuli ang bata. Isa ito sa paraan niya upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak. Sa mga narinig niyang kwento kay Kyongja ay wala siyang magawa dahil nasa loob sila ng kulungan. Nang subukan niyang kausapin ito, ay nagkunwari itong inaatake niya. Doon na nagsabi si Momi sa mga bantay na ang matanda ay ina ng napatay niya at may plano itong patayin ang anak niya. Gayunpaman ay walang naniwala sa kanya at muli ay kinulong siya sa Bartolina. Masayang umalis si Kyongja sa kulungan dahil unti-unti ay nararamdaman na ni Momi
ang kanyang paghihigante. Kinupkop si Mimo ng tinuring niyang mangalawang lola na si Kyongja sa paanan ng bundok malayo sa karamihan. Samantala galit man kay Mimo ang lola niya, ay nag-aalala ito at nireport ang nawawala niyang apo. Paglabas niya sa presinto ay nakatanggap siya ng tawag sa apo. Naglabas lang ng sama ng loob si Mimo at nagsabing hindi na niya tatawagan. Sa tulong ni Yunsok ay natawagan ni Mumi ang kanyang ina at ipinaalam ang banta sa buhay ng kanyang anak. Gayunpaman magalit pa rin sa kanyang ina at binabaan agad siya ng telepono. Upang gumaan ang pakiramdam ni Mumi bago niya i-donate ang kidney, ay nagpagawa si Yunsok ng peking litrato ni Mimo at ibinigay ito sa kanya. Sa kabilang banda, inihanda ni Kyongja ang kanyang paghihiganti sa anak ni Mumi na si Mimo. Naudlot ito nang sorpresahin siya ni Mimo sa kanyang kaarawan. Balik sa kulungan, sobrang kabado ni Mumi dahil nararamdaman niya na nasa panganib ang kanyang anak ng gabing iyon. Kinabukasan ay dinala si Mumi sa ospital upang i-donate ang kanyang kidney. Sa paanan ng bundok, nilagyan ni Kyongja ng pampatulog ang pagkain ni Mimo. Di naghinala si Mimo at kumain kasabay ang tinuring niyang lola. Samantala naghinalang ina ni Mumi sa matandang nagtitinda ng tokboki nang minsang nabanggit ng apo niya. Inalam niya kung saan ito nakatira. Dumating si Yechun na napagtanto na ang matandang nagtitinda ng tokboki ay ang nagpapakalat na ina ni Mimo si Mask Girl. Nagtataka siya na sa kabila ng kabaitan ng matanda ay sinisiraan niya si Mimo. Sumama siya sa lola ni Mimo upang puntahan ang tinutuluyan ng kaibigan niya. Sa ospital hindi sinayang ni Mumi ang oportunidad na makatakas. Matapos ng maisahan ng pulis ay tumalon siya mula sa bintana ng second floor at tumakas gamit ang sasakyan ng babaeng nakabangga sa kanya. Tapos ay kaagad niyang hinanap ang kanyang anak na babae. Nagawa niyang matawagan ng ina na patungo sa tinutuluyan ni Mimo. Maliwanag na sa kanilang lahat na ang matandang nagtitinda ng tokboki ay si Kyongja na ina ni Onam at sa ngayon ay nasa panganib si Mimo. Tumuloy si Momi sa tirahan ni Kyongja nang makakuha ang address nito mula sa kanyang ina. Para sa kaligtasan ni Yechun ay ibinaba ito ng matanda sa kalsada bago tumawag ng pulis. Gayunpaman sumakay si Yechun ng ibang taxi upang iligtas ang kaibigan. Di nagtagal ay naubusan ng gasolina ang minamaneho ni Momi kaya naghanap siya ng ibang masasakyan. Ilang saglit pa ay may nagpaangkas sa kanyang ngunit nang marinig ng babae sa radyong balitang may nakatakas na preso na tugma sa deskripsyon niya, agad na bumaba si Momi at naglakad sa kakahuyan. Balik kay Kyongja, nang magising si Mimo ay nakagapos at nakatakip na ang kanyang bibig. Isiniwalat ni Kyongja ang lahat ng kanyang pagbabalat kayo at kung bakit humantong sila sa ganoong tagpo. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell. Ito ay ang isang pulis na hinahanap ang nawawalang estudyante na dinukot batay sa ulat ng isang tao. Matapos tingnan ang lahat ng sulok ng bahay, walang nakita ang pulis na kahina-hinala. Samantala, ipinagpatuloy ni Kyongja ang plano ng paghihigante. Sinubukan niyang patayin si Mimo sa pamamagitan ng pagpapausok ng lason. Di nagtagal ay dumating ang lola ni Mimo at kinompronta si Kyongja. Saktong dating ni Yechun na iniligtas ang kaibigan habang pinipigilan ng lola ni Mimo si Kyongja. Nagkapatawaran ng dalawa habang tinatanggal ni Yechun ang pagkakagapos ng kaibigan. Sa itaas ay nagawang makaalpas ni Kyongja at masaksak ng gunting ang lola ni Mimo
ng ilang beses hanggang sa dumating si Momi na pinukpok ng matigas na bagay ang ulo ni Kyongja. Sinabihan siya ng ina na iligtas ang anak. Pinuntahan niya ang anak sa underground tunnel ngunit nang papaakyat na sila ay nandun si Kyongja na bumalik ang malay at may dalang patalim. Habang nakikipag-awgawan si Momi sa shotgun ay sinabihan niyang dalawa na tumakas na. Labis ang paghihinagpis ni Mimo nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang lola. Di nagtagal ay namatay ito. Patuloy na nagpambuno si Kyongja at Momi sa underground tunnel hanggang sa magawang mapabagsak ni Momi si Kyongja nang sugurin siya nito. Umakyat si Momi upang samahan ang anak niya at si Yechun. Paglabas nila ay napaligiran na ng mga pulis ang lugar. Sumuko si Momi sa mga pulis tapos ay biglang sumulpot si Kyongja na may dalang shotgun. Tinutok niya ito kay Mimo. Nang iputok niyang shotgun ay pinaputukan din siya ng mga pulis na agad niyang ikinamatay. Hinarang ni Momi ang katawan sa anak kaya siya ang tinamaan. Di nagtagal ay namatay siya sa bisig ng kanyang anak. Nagtapos ang istorya sa buhay ni Mimo na ngayon ay namumuhay ng mag-isa. Ang mga magulang ni Yechun ang pansamantalang nag-aalaga sa kanya. Nagbalik eskwela siya at namuhay ng mapayapa. Paminsan-minsan kapag namimiss niya ang ina, ay pinapanood niya ang lumang video na to. Pinagmamalaki niya ang kanyang ina na confident at talentado.